ang dahilan kung bakit kinasuhan ni Vice President Sara Duterte si Ramil Madriaga. Naglabas po ng pahayag si Vice President Sara Duterte. At ito po yung mga sinasabi ni VP Sara Duterte. Mga kababayan, nakita na natin kung paano umasa ang kaso sa International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga binili o gawa-gawang salaysay na mga testigo ni Antonio Trillanes tulad ni na Arturo Las Cañas at Edgar Matubato. Kung noon lamang ay kinwestiyon at kinasuhan ang mga kasinungalingang ito, hindi sana nagamit sa ICC ang mga ito laban sa dating Pangulo. Nakikita rin natin na tila inuulit na naman sa House of Representatives ang parehong taktika sa pamamagitan ng kanilang tinatawag na testigo na si Ramil Madriaga. Si Ramil Madriaga ay isang akusado sa kasong kidnapping na nagpanggap na campaign supporter at mula roon ay biglang lumitaw bilang testigo kuno sa impeachment laban sa akin. Dahil dito, ngayong araw ay naghain ako ng kasong perjury laban kay Ramil Madriaga upang tuluyang mapanagot siya sa kanyang mga kasinungalingan. Hindi maaring hayaang gamitin ang mga imbentong kwento upang linlangin ang publiko. Ang aking abogado na si Attorney Paulo Panilo ang sasagot sa mga tanong ng media tungkol sa kasong ito. Sara Z. Duterte, Vice President. Ayan po mga kababayan. Kaya naman pala, kinasuhan ni Vice President Sara Duterte si Madriaga para hindi naman nila magamit na witness dahil gawang kwento lamang yung mga pahayag ni o pagbibintang ni Madriaga kay Vice President Sara Duterte. Puro gawa-gawa lang. Sa baga kasinungalingan, pagbibintang. Yan din po ang nangyari doon kay Pangulong Rodrigo Duterte daw sa ICC. Kaya nagiging witness si Las Cañas sa kasi Matubato. Naalala nyo ba si Las Cañas nung na-interview siya? Kasi Las Cañas yata yun. Na tinanong, ang sabi ni Las Cañas, sila daw yung inuutosan ni Pangulong Rodrigo Duterte na pumatay. Tapos tinanong siya nung nag-interview siya, nakapatay ka na ba? Alam mo ang sagot ni Las Cañas? Hindi pa. O kita mo? Sila inutusan tapos nung tinanong, hindi pa pala siya nakapatay daw. Yun ang sagot ni Las Cañas. Pero ginawa pa rin silang witness doon sa ICC, di ba? Kaya ito naman ngayon, para maiwasan yung mga taktikang mga kasinungalingan ayon kay Vice President Sara Duterte, sinampahan na ng kaso. Tama po yung ginawa ni Vice President Sara Duterte. Namimihasa na po kasi sila sa paninira kay Vice President Sara Duterte. Masyado na po nilang tinapaktapakan ang Vice Presidente. Masyado na po nilang dinudungisan yung pagkatao ng Vice Presidente. Sobra-sobra na po. Kaya yan po, puno na po ang salop. Napupuno na po yung salop sa pagpapakumbaba ni Vice President Sara Duterte. Yung pagpapasensya niya, napuno na po. Kaya ayan, kinakasuhan na po si Ramil Madriaga sa mga kwento niya na puro kasinungalingan ayon yan kay Vice President Sara Duterte. So dito makikita po natin na hindi na po pumapayag si Vice President Sara Duterte na sisirain ang kanyang reputasyon, ang kanyang pagkatao. Ayaw na po ni Vice President Sara Duterte na tapak-tapakan na lang yung pagkatao niya, kung ano-ano na lang pong binibintang sa kanya. Tama po yan. Marami pong mga taong makipagsimpatya dyan kay Vice President Sara Duterte. Nung dati kasi pinabayaan lang yung mga taong naninira sa kanyang reputasyon, pero ito hindi na po niya pinagbigyan dahil sobra na po siguro sa tingin ni Vice President Sara Duterte na grabe na yung paghiurak sa kanyang pagkatao. Kung ano-ano na lang po ang binibintang sa kanya. Kung sino-sino na lang yung biglang lumulutang at
pagbibintangan si Vice President Sara Duterte. Kaya sinampahan niya ng kaso. Dahil, di ba, ngayon sa hearing dyan para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, si Ramil Madriaga, bida na naman doon at gawin daw witness. Biruin mo yan. Gawin siyang witness doon. Kaya si Vice President Sara Duterte hindi pumapayag na ganyan na lang, na basta ganun-ganun na lang. Ito, remisback na. Rumisback na po ang Vice President. Tingnan po natin kung makakawala dito si Ramil Madriaga sa kasong sinampa ni Vice President Sara Duterte sa kanya na perjury. Sabaga, kasinungalingang pagbibintang kay Vice President Sara Duterte. Kaya malay natin, marami pang isusunod si Vice President Sara Duterte. Kapag may mga lumulutang na naman dyan na magbibintang sa kanya at gumagawa ng kwento para sirain yung pagkatao niya. Marami dyan. Kaya ito, kapag nagiging pangulo ito si Vice President Sara Duterte, marami po talaga siyang hahabulin. Maraming siyang hahabulin. Sigurado yan dahil napakarami po ang naninira sa kanyang reputasyon. Buti sana kung totoo yung mga ginagawa o mga sinasabi ng mga ayaw sa kanya, yung mga galit daw sa kanya, nagbibintang sa kanya, hindi daw totoo. Yan po ang sabi ni Vice President Sara Duterte. Yung mga sinasabi nila dyan, walang katotohanan yan. Dahil ang Vice President ay nagtatrabaho ng tama para sa bayan at para sa taong bayan. Kaya ito, may sinasampulan na siya. Sana nga talaga masampulan para yung iba makapag-isip-isip na. Baka yung iba din ngayon, hindi na nakatulog. Sabihin nila, ito na si Sara, mukhang rumirisback na. Ayan, sigurado may kinakabahan na po dyan. May kinakabahan na po. Dahil nakikita nila ngayon, mukhang lalaban na si Vice President Sara Duterte. Unti-unti nang re-risback yan. O, di ba? Hindi ka ba naman re-risback na grabe, punong-puno na pa yung salop sa pagpapasensya? Punong-puno na po. Sawang-sawa na po yata si VP Sara Duterte sa pagyuyurak sa kanyang pagkatao. Sa puro pang bimintang lang para lang siya ay masiraan. Para hindi makakatakbo sa pagkasusunod na Pangulo. Matindi po yung mga kalaban ni VP Sara Duterte, hindi po tumitigil na mga paraan para lang siya ay mapabagsak. Pero yung usaping delivery ng malita, winawala na nila. Tingnan nyo po yung interview ni Jessica Soho nung 18 ex-Marines. Pero ang dumalo doon si Attorney Baligod lang at saka 6 yata yung dumalo doon. 6 o 5 ba yun? Nakalimutan kong bilang nun. Nandoon po lahat ang kwento tungkol sa delivery ng malita. Sinabi po nila lahat doon. Nung sinabi nila na si Dilima daw hindi daw kasali at hingi daw ng sorry si Baligod, hindi po yung totoo. Dahil sinabi doon, may binigay po daw talaga kay Senador Leila de Lima. Paper bag ba yun kung hindi ako nagkakamali. Basta nabigyan nila. Nabigyan daw. Nandun mismo yung nagbigay kasama sa interview. Kaya para malaman nyo pong mga kwento sa ex-Marines na nagsisiwalat ng katiwalian o mga nagde-deliver ng malita, puntahan nyo si YouTube channel ni Jessica Soho. Mapanood ninyo doon ang buong buo. Marami palang nabibigyan po talaga. Maraming nabibigyan ng pera. Ayon doon sa mga ex-Marine at ni Attorney Baligod. Panoorin nyo po para malaman nyo po. Huwag po kayo sana maniniwala din sa mga post lang dyan sa Facebook. Dan iba dyan, AI generated na po. AI na. Kasi may mga lumalabas dyan na unsigned daw yung nila, affidavit nila doon. Puro hindi po. May sign na po yun. Ginawa lang yung may iba daw binabago na AI generated para lang sila yung masiraan yung mga nagsisiwalat ng katiwalian. Panuorin nyo. Kaya si VP Sara Duterte ngayon, palakpakan po natin mga kababayan. Palakpakan po natin si Vice President Sara Duterte dahil nag-umpisa ng rumisbak ang Vice Presidente sa mga taong naninira sa kanyang reputasyon.
Maraming salamat po sa inyo mga kababayan.